Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng reaction patungkol dito sa pangyayari sa issue ni Kaprom D. Wala pa akong intro ngayon na mahaba, hindi ko muna intron kasi medyo mahaba itong pag-uusapan natin ngayon. Meron akong iparirinig sa inyo na isang live patungkol dito na ipinagtanggol dito si Kaprom D. Siya ay involved dito sa issue na ito, ang side natin, ang naririnig natin na side puro kay Malu de los Santos. Hindi natin alam na may isang tao pala na lalabas at magsasalita patungkol dito sa issue na ito. Na isa siya, involved siya dito sa issue na ito. Ito yung lagi kong sinabi, kahapon sinabi ko sa reaction ko na wag tayo basta-basta maghusga ng kapwa natin. Hindi ko dinidipahan si Kaprom D. Ang sa akin lang, wag tayong maging bias, kasi sabi ko kahapon, ang narinig natin audio clips ay kapiraso lamang po yun. Hindi yung kabuuhan ng kwento. So ngayon, may nagsalita, iniliwanag niya dito yung buong katotohanan. Mayroon akong iparirinig sa inyo, yung side naman ito ni Hayat Zamora, na si Hayat Zamora ay part dito sa usaping lupa na ito, na binabanggit ni Malu de los Santos. So medyo mahaba ito na kanyang live, pero hindi ko tatapusin. Kukuha lang tayo dito sa umpisa hanggat doon sa makuha natin yung buo, yung kabuuran nitong kwento niya, Wala masyadong nanood dito kay Hayat Zamora, sa kanyang live na ito. Maaari kasi wala masyadong nakakakilala sa kanya. Ngayon, gusto ko lamang po, na hindi tayo maging bias, na mga viewers, na mga manunood, na mga supporters, pakinggan natin yung side ni Malu de los Santos, pakinggan din natin itong side na magkaibigan ito si Malu de los Santos at saka si Hayat Zamora. Magkakaibigan ito sila, pero sa ngayon na nangyari sa kay Kaprom D, yung inilabas ni Malu de los Santos na issue na ito, medyo nagkalamat yung kanilang pagiging magkaibigan, May alam si Hayat Zamora sa lahat, Pakinggan natin ito, after natin na mapakinggan nito, tsaka ako magbibigay ng aking opinion or kuro-kuro. Yan po yung yan po yung ha, yung pag-reach out po kay Cisco.
So, stop ko lang, no. Malinaw, no, na sinasabi niya dito, no, malinaw na sinasabi niya dito na walang utang na pangyayari. And ni-reach out niya si Bopil dahil nga sa reaction ni Bopil na sinasabi na utang ni Kaprom D. And kasama siya doon sa 50,000 si Hayat Zamora. So, kaya pala, nagtataka ako, bakit tinanggal ni Bopil yung kanyang reaction na yon, no? Dalawang reaction ni Bopil dito sa kay Kaprom din na tinanggal niya, itinago niya. Napansin ko kasi na grabe yung banat ni Bopil dito sa kay Kaprom D, which is mali pala yung information na kanyang nakuha. Siguro, si Bopil nakinig lamang doon sa sabi sa kanya ni Malu de los Santos. Yung ifinid sa kanya ni Malu de los Santos, no? So doon siya nag-base. So ngayon, natanggal, inalis niya, tinago niya yung kanyang dalawang magkasunod na video na yon. And isa pa sa sinasabi dito ni Hayat Zamora, no? Nililinaw lang niya na si Dodong Roel ay biktima dito. Okay, pakinggan natin ulit, no? Ituloy-tuloy natin ito kasi interesting talaga ito. So mayroon tayong makukuha dito kung ano nga ba ang buong pangyayari dito sa kay Hayat Zamora. Yang lupa na yan ay, ano ba, huwag ninyong ikunik yung 100,000 pesos na noon na naging issue ni Kaprondik. Ulitin ko, huwag ninyong, please ha, kasi marami akong nabasa doon sa live ni Kuya Brox.
Ha? Pero nakuha ko kaagad yun. Yung ibig niyang sabihin na lupa. Sisikoy Malo, ito talaga yung nangyari. Walang dagdag, walang bawas na pangyayari. O kwento. Okay. Narating tayo dyan. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, anong lupa? Kasi kanya-kanya nga kami. Kanya-kanya kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige sisikoy, walang problema. Yun ang sabi ko. Comment ko yun. Walang problema sisikoy. Kinabukasan, nag-live siya, sinasabi din niya yan na magbibigay siya ng lupa at siya na bahala sa kaibigan niya. Yung tinutukoy niya, ako. O, ngayon, hindi ko niya pinapansin na nanahimik ako. Ngayon, nag-reach out siya sa akin. Tumawag. Sabi niya, Sisikoy, Uy, di ba yung 30,000 mo, ako na ang magbibigay sa iyo. Kasi ibibigay ko yung lupa na yon kay Lourdes. So sabi ko naman, sige, walang problema. Yun ha, mag-umpisa talaga tayo sa umpisa kasi hindi naman tayo pwedeng sa gitna tayo at mag-isaw-saw tayo sa gitna lamang. Kaya ko to dinitalye talaga. Ha? Kaya ayon, sabi ko sige, walang problema. Kasi nga, siya na lang ang magbabayad sa akin. Sana i-down ko dun sa lote kahit hindi man na dapat. Kasi sana, dahil kanya-kanya kami. Kanya-kanya kami. Pero, naintindihan ko naman, dahil ay sigurado na ito. So ako naman, pinagpangukuhan niya na siya na lang ang magbibigay sa akin. Ano ko yun? Talagang inaano ko yun, yung pangako na yun. Ha? Sabi ko, sige. Reply ako, nag-message ako sa kanya, Sisikoy, kung kailan ka magkapira, dito mo ihulog sa GCash ng pamangkin ko. Kasi kailangan ko din yan. Dahil yung umuwi kami, nakabili kami ng panibagong taniman. Sabi ko, ano din yun, dagdag ko sa budget ko sa bago. Sige, sabi niya, sige Sisikoy. So ako naman, talagang ako dun sa pangako na yun. Ha? Hindi ako lumapit sa kanya, siya nag-reach out sa akin. So ako na yun, talagang umaasa na ako doon sa pinangako niya. Kasi sabi ko, sige Sisikoy, kasi malapit na din tag-ulan sa amin. Paano ko, pa-cultivate ko yun. Sabi niya, oo Sisikoy. Sabi niya gano'n. Kaya umaasa ko doon. Pinabayaan ko umabot ng sobra sa magdalawang buwan. Ha? Mula nung sinabi niya sa akin. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko, Sisikoy, ano na? May pira ka na? Sabi ko. Sabi niya, ay Sisikoy, ikaw na maningil kay Kapronde. Sabi niya, ikaw na maniningil kay Kapronde. Sabi ko, ay ganon? Oh. Sabi ko, ay ganon? So, doon pala, nagkaroon ako ng sama ng loob. Kasi, umasa ako doon sa pangako mo. Ngayon, nasabihin mo sa akin na ako na lang ang maniningil kay Kapronde. Di sana i-message, Sisikoy Malo, sana i-message mo ako, hindi mo na ako hinintay na mag-message sa'yo. Sana i-message mo ako na,
Okay, tatapusin natin dito na kasi medyo mahaba, pero nakuha na natin yung kwento dito, no? Yung kwento dito. So, ni-reach out ni Hayat Zamora si Bopil, no? Dahil mali nga yung information na ginawang reaction ni Bopil dito. Ito yung sinasabi ko kanina na itinago ni Bopil yung kanyang dalawang reaction video patungkol dito sa issue na ito kay Kaprom D. Malinaw, no? Malinaw. Nasa sa inyo na po yan, viewers, no? Kung maniniwala kayo kay Malu de los Santos, maniniwala kayo dito kay Hayat Zamora, no? Sa kanilang mga kwento, kung ano nga ba ang totoo. Kagaya ng sinasabi ko, tayo dito, wag tayong maging bias, no? Wag tayong basta-basta humusgan ng kapwa natin na hindi natin alam yung buong kwento. So lumabas dito na si Dodong Roel, no? Na si Roel, no? Naging biktima, which is true, tama, at naging nagamit, no? Para sa akin, nagamit si Roel dito ni Malu de los Santos laban dito sa kay Kaprom D. And yung mali lang dito ni Roel para sa akin, no, yung naniwala siya, no, naniwala siya kaagad sa ikinuwento sa kanya ni Malu de los Santos na feeling ko hindi alam ni Roel yung ganitong kwento, no, na wala palang utang, which is si Kaprom D pa nga ang dapat maningil, no? Dahil sabi nga na si Kaprom D muna ang nag-abuno para doon sa pagpapasukat ng lupa na yan, no? So yung pera pala na yan na 50,000, ayan po pala ay bayad sa lote, no? Sa lote na kanilang bibilhin, hindi pala yan utang ni Kaprom D. So malinaw, no, na wag tayo basta-basta magko-conclude, gagawa ng reaction nang hindi natin alam yung buong kwento, no? So may kwento dito, ang naging problema dito, bakit kasi ikinuwento ito ni Malu de los Santos sa kay Roel, bakit hindi nila pinag-usapan, no, ni Kaprom D, na hindi dapat inilalabas dito sa social media. So nagkasanga-sanga ito. Ikinuwento, may finorward si Malu de los Santos dito kay Roel, no, na meron si Kaprom D na sabi doon na patungkol sa kay Roel, no, na ikinainit naman ng ulo ni Roel, no, na nakonekta din doon sa lupa at sa pera. Na hindi natin alam. Yung video clips na yon, no, na ipinarinig ni Roel, hindi natin alam yung kwento. Hindi natin alam ang kwento na ito pala yon, na may lupa pala ito. Matagal na pala ito, pero bakit ngayon lang, no, inilabas? Matagal na pala ito, bago pa yung issue na nawala yung 100,000, pero bakit ngayon lang, no? Bakit itinaon ngayon, no, ni Malu de los Santos ilabas itong video clips na ito na nagkakaroon ng issue, no? Bakit ngayon? Ito yung question, bakit ngayon? So malinaw na malinaw. Salamat, no, credit dito sa kay Hayat Zamora, no, na naliwanagan tayo dito. Dahil sa kanya, nalinaw, nalaman natin yung buong kwento. Tingin ko nagsasabi ng katotohanan dito si Hayat Zamora, kasi ito yung problema natin. Nakikinig lang tayo ng nakikinig dito sa mga sinasabi ni Malu de los Santos. Sa kanya lang tayo nakikinig. Hindi natin alam na may isa palang tao, na may mga tao pa pala na nakakaalam ng kwento na ito, na which is na sila yung kukontra dito. Kukontra sa mga sinasabi ni Malu na may mali. May maling mga kwento. Mali ang kwento. Mali ang naikukwento. No? And ito yung ito rin yung natin, no? Para sa mga kapwa reactors natin. Na huwag tayo basta-basta maniniwala, no? Sa mga tao na mag-feed sa atin na hindi natin aalamin kung ano yung kwento, yung buong kwento. Nagiging bias kasi tayo dito. Tingnan nyo yung nangyari kay Bopil, no? Gumawa siya ng reaction video na grabe yung kanyang reaction patungkol kay Kaprom D, na nakinig lang siya. Feeling ko galing kay Malu de los Santos yung kwento na yun, na pinaniwalaan kagad ni Bopil, na hindi niya alam na andito si Hayat Zamora na may alam sa kwento, yung katotohanan, yung buong kwento.
huwag tayong maging bias sa mga gagawa natin ng reaction dito. Alamin muna ang katotohanan. So, ngayon, malinaw na, no? May idea na tayo tungkol dito sa 50,000 na ito na ini-issue ni Malu de los Santos. Ito hindi pala utang ni Kaprom D. Ito'y galing sa lupa. Kung tutuusin, si Malu de los Santos pa ang may utang dito. Base dito sa kwento ni Hayat Zamora, si Malu de los Santos pa ang may utang sa kay Hayat Zamora. Si Malu de los Santos pa ang may utang kay Kaprom D sa pagpapalinis or pagpapasukat ng lupa na yon. Kayo na ang bahala, medyo mahaba na ito, no? Kayo na ang bahala. So, mayroon pang mga susunod, no? Mayroon pa akong mga nakitang mga sagot nito ni Hayat Zamora. Babalansihin pa natin, pag-aaralan natin kung ano nga ba itong kwento na ito. Tama lang yun, no? Tama lang talaga yung sinabi ko na tama lang yung ginawa ni Kaprom D na sa tamang lugar sila magkita-kita, mag-usap, no, kung ano nga ba ang katotohanan. Lalabas at lalabas talaga yung katotohanan dito. So muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalingap. Paalam.